Hello, grade 11 learners! Curious ba kayo why is it a bicycle moves forward while its wheels spins? Or how an electric fan creates a cool air simply by rotating its blades? So this everyday motion may seem ordinary, but they are actually explained by important concepts in physics. So in this lesson, we will explore two fundamental types of motion, translational motion and rotational motion. We will compare their corresponding linear and angular quantities and how engineers use this concept to design efficient machines and technologies that improves our daily lives. So simulan na natin sa translational motion. So ito ay galaw kung saan ang isang bagay ay lumilipat mula sa isang posisyon papunta sa ibang posisyon. Halimbawa nito ay ang umaandar na kotse, tumatakbong atleta o nahuhulog na bola. Sa ganitong motion, lahat ng bahagi ng object ay gumagalaw sa parehong direksyon at parehong distansya. Upang mailarawan ang translational motion, gumagamit tayo ng linear quantities. So number 1, displacement. Ito ay tumutukoy sa pagbabago ng position. So ang unit natin dito ay meter and we usually use the symbol x to represent displacement. Ang velocity naman ay kung gaano kabilis ang isang direksyon gumagalaw ang bagay at kung saang direksyon gumagalaw ang bagay. So, ang symbol natin sa velocity ay letter V and then ang unit na ginagamit natin ay meter per second. Samantalang ang acceleration ay nagsasabi kung gaano kabilis nagbabago ang velocity. So, ang symbol natin sa acceleration ay letter A and then ang unit natin ay meter per second squared. Ang displacement ay ang pagbabago ng posisyon ng isang bagay. So halimbawa, kung ang kotse ay umuusad ng 50 meters papuntang silangan, ang displacement nito ay 50 meter east. So before we proceed, let us distinguish between distance and displacement. Although ang terms na ito ay madalas mapagpalit sa everyday conversation, ito ay may different meaning sa physics. So distance is the total length of path traveled by an object regardless of direction. Displacement, on the other hand, refers to the straight line change in position from the starting point to the ending point, and it always includes direction. For example, imagine a student walks 10 meters east and then 10 meters back west to the starting point. So the total distance traveled is 20 meters because that is the entire path covered. However, the displacement is 0 because the student's final position is exactly the same as the starting position. So kaya tandaan, distance measures the total path traveled by an object, while displacement describes the overall change in position, including both the magnitude and the direction of that change. So, ang velocity ay nagsasabi kung gaano kabilis nagbabago ang posisyon ng isang bagay. Kapag nagbabago naman ang velocity, may acceleration. So, halimbawa, kapag pinabilis ng driver ang sasakyan mula 10 meter per second hanggang 20 meter per second, nagkakaroon na ito ng tinatawag nating acceleration. So mahalagang maunawaan ang translational motion sa engineering at technology. Ginagamit ito sa pagdidisenyo ng sasakyan, elevators, conveyor belts, at iba pang transportation system upang maging ligtas at mas efficient ang kanilang operation. Subscribe to Mom Okay, so before... No? Subscribe to Mom Okay, thank you so much.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang rotational motion. Ito ay galaw kung saan umiikot ang isang bagay sa paligid ng axis. Tulad ng translational motion na diniscuss natin kanina, mayroon ding katumbas na quantities ang rotational motion. So number 1, ito yung tinatawag nating angular displacement. Sinusukat sa radians. Okay? So ang unit nito ay naka-rad. And then, ang symbol ay theta. Angular velocity sa unit, radian per second. Angular acceleration unit, radians per second squared. In rotational motion, we use the Greek letter theta to represent angular displacement. Angular displacement tells us how much an object has rotated from the starting point. So instead of meters, angular displacement is measured in radians. So kapag kayo nakakita ng symbol na theta, isipin nyo kaagad na ito ay tumutukoy sa amount of rotation or pagbabago ng angular position ng isang object. Ang angular velocity ay nagsasabi kung gaano kabilis umikot ang isang bagay. So, ang Greek symbol na ginagamit natin dito ay omega. So, it tells us how fast an object is rotating and it is measured in radian per second or rad per second. Kaya kapag bumibilis ang pag-ikot ng electric fan, mas mataas ang value ng omega. Kapag nagbabago naman ang bilis ng pag-ikot ng object, makikita ito kapag pinaandar ang electric fan mula sa rest hanggang sa maximum speed. Nagkakaroon naman ito ng angular acceleration. So, ang ginagamit natin ditong symbol ay alpha. Alpha tells us how quickly the angular velocity changes over time. So, remember, theta is for the amount of rotation, omega for the speed of rotation, and alpha for the change in rotational speed. So, madalas ninyo makikita ang mga symbols na to sa physics at engineering problems involving rotational motion. Mapapansin natin na may magkatumbas na quantities ang translational at rotational motion. Ang displacement ay katumbas ng angular displacement. Ang velocity naman sa angular velocity at acceleration sa angular acceleration. So, pareho sila naglalarawan ng motion ngunit magkaiba ang uri ng galaw na kanilang inilalarawan. Parehong ginagamit ang translation at rotational motion upang mailarawan ang galaw ng mga bagay. Pareho silang may displacement, velocity, at acceleration. So, translational motion moves along a path habang rotational motion naman ay umiikot sa paligid ng isang axis. Linear quantities use meters, angular quantities use radians. So, bakit mahalagang pag-aralan natin ang ganitong klaseng motion? So, sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng ganitong motion, nakakagawa ang mga engineers ng mas efficient na gears, motors, turbines, at sasakyan. Kapag nauunawaan ang motion, mas napapaganda ang performance at ang safety ng makina.
Sa kabuuan, ang translational motion ay inilalarawan gamit ang displacement, velocity at acceleration, habang ang rotational motion naman ay gumagamit ng angular displacement, angular velocity at angular acceleration. Okay, since you stayed until this part of the lesson, I have a bonus information for you. So, application number 1, additional application, aside from what we had discussed last time. Application number 1, bicycle motion. Kapag nagbibisikleta tayong parehong translational at rotational motion ang nangyayari. Ang buong bisikleta ay umaandar pasulong, kaya may translational motion. Kasabay nito, umiikot ang mga gulong sa kanilang axle, kaya mayroon ding rotational motion. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano nagtutulungan ang dalawang uri ng motion upang makagalaw ang isang machine efficiently. Application number 2, car engine. Sa loob ng makina ng sasakyan, ang piston ay gumagalaw pataas at pababa gamit ang translational motion. Ang galaw na ito ay kino-convert ng crankshaft sa rotational motion. Ito ang nagpapaikot sa mga gulong ng sasakyan upang ito ay umandar. Okay, so students, remember that physics is not only found in the classroom, it is happening all around you every single day. And who knows, maybe one day you will become an engineer or scientist designing the next generation of machine that could change the world. Okay, thank you so much for staying until the end. See you in our next physics lesson. So don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless.